Gun Blaster XTO. Gun Blaster pa rin, pero yung Cusco Special. Pagkatapos natin makita at mapag-usapan yung 90s setup ng Super X chassis para sa high-speed races, pati na rin kung magkano na ngayon ang upgrade parts ito, in this video, yung pang-technical race setup naman ang titignan natin. As you can see, meron tayong dalawang cars na magkaiba yung setup pero parehong Super FM ang chassis. Ito yung Gun Blaster na XTO. Then, ito yung Gun Blaster na Cusco Special. So, ito yung box kits nila. So, ito yung sa Gun Blaster and then ito yung sa Cusco Special. Ulitin ko lang yung disclaimer natin regarding sa pricing ng upgrade parts. Kinuha natin yung average pricing ng mga online sellers as reference para sa discussion. So, bago tayo mag-start, if you notice, yung profile ng dalawang cars, kahit na magkaiba yung parts, parehong narrow. Sa technical races kasi, unlike sa high-speed race, ang priority is stability. Kaya mas maliit ang profile or yung width. Lower yung possibility ng course out during obstacles like corners, saka yung mga jumps. Simulan natin ngayon dun sa internals muna niya. So by the way, yung kits nga pala, nung araw, as I mentioned do sa previous video, nag-average siya na mga 350 pesos to 400 lang. Even itong Gun Blaster XTO, 270 pesos lang yung pagkakabili ko noon. So ngayon, may mga sellers tayo na ang price nila is anywhere from 800 to 1,500. Depende na rin dun sa condition and dun sa modelo or yung car, yung kit na binebenta nila. Unahin natin yung dito sa may motor side, yung internal parts niya. So, this is Super FM chassis. So, meaning front motor siya. Front motor chassis. So, this one is a rev-tuned motor. And then, itong part na to, ito yung aluminum motor support. Item number niya is 15149. Ang average price niya sa ngayon is 300 pesos. Then, meron na ring hollow propeller shaft. Item number 15206. Item number 15206. Ang average price niya is 100 pesos. Tapos, yung drive shaft niya, hollow stainless steel shaft na 60 millimeters. Item number is 15440. Ang average price niya is 100 pesos. Though ngayon, meron ng version na lumabas na carbon. So, yun. So, mas maganda siguro, hindi ka pa natatry eh. So, siguro sa mga setups ngayon ng mga naka SFM, Super FM, or yung CFM, yung carbon na carbon-based material na ginagamit para dito. So, yun yung most probably, yung carbon na rin na shaft yung ginagamit. And then, in between the wheels and the chassis, gumagamit din tayo ng low friction na plastic bearing. So, item number niya is 15523. Ang average price niya is 175 pesos. So, hindi tayo naka-bearing dito, pero low friction plastic bearing. Okay. Then, dito sa bandang harap, ito yung stabilizing pole set. Isang pair yan lagi pagka mabibili nyo. So, ang item number niya is 15059. Ang average price niya is 150 pesos. And then sa harap, naka one-way wheel set siya, yung narrow one-way wheel set. Ang item number niya is 15120. So, na-discuss na natin yung one-way wheels dun sa previous video. Makapanood nyo rito. So, para makita nyo kung para saan yung one-way wheels, ano yung purpose niya. So, kung siguro another way para mapabilis yung mga sasakyan.
Yan. And then sa likod, normal yung wheels, pero yung tires na ginagamit is yung Reston sponge tires na color blue. So ang item number niya is 15117. 15117. Tapos ang average price niya is 220 pesos. Ayun. Then, meron din siyang black na variant dito sa kabilang car, sa Cusco Special. Yan, naka-black na Reston sponge tires. So, ang item number naman ito is 15388. 15388. Tapos, ang average price niya is 250 pesos. Yan. Then, dito naman sa harap ng Cusco Special, so maraming nag-mention nito nung nakita nila dun sa unboxing nung vintage kits. So this one is the lightweight double aluminum rollers na 13mm by 12mm. So either, hindi na ako sure kung ano talaga yung exact na item number niya. So either 94979 siya or 95423. Yung mga nagbebenta, wala na ako nakikita masyadong blue, pero marami ako nakikita mga gold, violet, silver. Ang average price niya is anywhere between 1,500 to 2,500 pesos. Pero according dun sa mga nag-comment, meron nagpa-price ng 4,500, then meron between 3,000 to 5,000, even between 5,000 to 6,000. So, yun nga, ang comment nila talagang parang ano na to, treasure na, kumbaga. Ayan. Tapos, ito yung isa pa sa mga common dun sa mga setups nun. So, hindi pa kasi uso yung brake pads nung araw. So, ngayon, prevalent na yung brake pads, pero nung araw, ang ginagamit is yung rear brake and roller set. So, as you can see, putol siya. So, buo kasi siya, meron ng roller mounts. Pero normally, pinuputol yan para nga ma-maintain yung pagka narrow profile ng cars. So, inaalaw naman yan sa rules ng technical races noon. So, kahit na putol, so, unlike ngayon, let's say dun sa BMAX, hindi ka pwede magputol ng mga ina-attach or upgrade parts or mag-modify. Hindi ka pa pwede mag-modify sa open class lang. Pero for technical races before, pwede siya. So yung mga nagte-technical races ngayon, pa-comment naman kung ganito pa rin yung ginagamit nyo na brake sets, and yan, kung ganyan pa rin. Kaya nga yung mga nagko-comment na ginagamit nila minsan yung eraser ng pencil kasi yun yung shape niya, or yung eraser na ginagamit dun sa pagda-drafting, yung mga white or gray. So yun yung mga alternative brake sets na ginagamit noon. Then dito sa kabila, gumagamit din ng 19mm na aluminum ball race rollers. Item number is 15150. Ang average price niya is 450. So, this is the same ball race rollers na ginagamit dun sa the other video para naman dun sa Super X chassis. Balik tayo dito sa kabila. Ang ginagamit naman dun sa gitna, saka sa rear niya, is yung 13mm guide ball bearing. So, item number niya is 15180. 15180. So, chine-check ko kung may nagbebenta. So, kakaunti na lang siguro kasi marami ng versions na lumabas eh. Pero ang average price niya nakikita ko mga 1,500. Siguro konting rehab lang dito kailangan kasi medyo maganit na. So, pwede pa uling gamitin ito sa ibang setup like sa BMAX. Ayan. And then, both nakakabit yung FRP mount plate set, ito dito rin sa kabila sa ilalim ng wing. Ayan, FRP mount plate set. Item number niya is 15150.
Ang average price is 220 pesos. Ito ginagamit din to sa setup ng Super X chassis para sa high-speed race. Kasi versatile tong mounting plate na to eh. So sa body talaga siya nilalagay para mounting ng mga rollers na gagamitin ninyo. And of course, last but not the least, yung mga naghahanap ng mga OG parts dyan, itong nasa unahan, I think wala na masyadong, naghahanap ako nito pero wala na masyadong nagbebenta eh, unless siguro yun, nakakabit na sa car. So this one is a front reinforcing bumper guard for Super 1 chassis or Super FM chassis. Ayan. So aluminum siya. Ito yung mounting niya, nakakabit talaga sa chassis. So pag impact, sigurado tayo na i-absorb ng buong chassis yung impact niya. Ang item number nito is 15220. So again, wala nang nagbebenta. So meron nagbebenta pero siguro sa mga lumang ano na yan eh, online stores eh. So hindi na accurate yung pricing niya, although in foreign currency siya. So yun na yung sneak peek natin sa setup para sa technical races during the late 90s to early 2000. I think, pa-comment na lang below kung meron pa kayong alam na racing center na merong technical races. I think one time nakita ko dun sa Tamiya Underground. Aside from that, wala na akong nakikita na, unless hindi sila nagpo-post sa social media. Pero sa online, sa Facebook, nakikita ko sa Tamiya Underground lang so far yung merong technical races. As always, kung nagustuhan yung video natin today, paki-like na lang and then pa-subscribe na rin para sa mga darating na videos mano-notify kayo kagad. Thank you for watching sa lahat and see you on the next video.